Yo, what's up guys? Pag-usapan lamang po natin itong mga sangkay, pasabog ni Vice President Sara Duterte na ewan ko mga sangkay kung maniniwala kayo dito, isang araw lang daw po, masusolusyonan na. Isang araw lang masusolusyonan na itong problema sa korupsyon sa Pilipinas. Aba, ang lupit. Pag-usapan natin. Ako po ay masyado nang sumasakit yung ulo sa kakaisip mga sangkay kung papaano ni Vice President Sara nababanggit yung mga ganitong klaseng mga statement. Kasi hindi lang isang beses nangyari ito. Maraming beses na mga sangkay. May mga ganong klaseng statement si VP Sara na lutang. Halimbawa na lang mga sangkay. Ano daw ang ibig sabihin ng ICC? 'Di ba? Ano sabi nila? Crimes against humanity. What? So ngayon mga sangre, bago na naman po. Ito pag-usapan natin bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe. Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. At good news guys, 1.56 million subscribers na po tayo. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe at gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Okay. Ito kasi yung sinabi ni VP Sara. Alam nyo, gusto ko sanang unahin to nakaraan mga sangkay na komentan. Kaso nga lang, dami kasi talagang, alam mo, sobrang daming content. Halos napag-iiwanan ko na yung mga content ko about sa world news. Dapat may isa akong world news content or vlog mga sangkay. Pero wala eh. Ang dami pong update dito sa ating bansa. May pasaring sa Pangulo, sabi po dito. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na kayang tuldukan agad ni President Bongbong Marcos. Agad ha? Agad. Ang anomalya sa flood control projects. Ayon kay VP Sara, palabas lang daw ng administrasyon ng investigasyon sa naturang mga anomalya. Palabas. Anong klaseng palabas? May mga nasisibak, palabas. May mga nakikitang mga ebidensya ng mga substandard, palabas. May mga nakita mismo sila Ping Lacson ng mga substandard at ghost project, palabas. Anong klaseng pag-iisip ang mayroon ang ating Vice Presidente? Bakit di na baga mas kinakampihan pa niya? Sa tono ng pananalita niya, parang kakampi pa niya yung mga diskaya, mga kontratista, mga congressman na mga magnanakaw. Di naman lahat, pero marami. Mga senador, mga taga-DPWH. Bakit parang ayaw ni VP Sara imbestigahan ito? Ang ibig sabihin lamang niyan, mga sangkay, simple lang. Pag siya ang naupo, wala siyang gagawin. Pambihira. Alam niyo guys let's be honest. Ang problema ng nakawan sa budget ng mga proyekto ay matagal na pong nangyayari. Ayon nga po sa COA, 2000 up to 2022, nangyayari na po ito. Buti na lang nakaupo si BBM bilang presidente at nahalungkat ito. At ngayon, since si BBM hindi kayang operan niya ng bilyones na pera dahil mayaman pa po yan sa mga mayayaman sa bansa, wala silang nagawa. At ngayon, isinisiwalat ni BBM. Malas lang natin kung si VP Sarang nakaupo ngayon. Ibig sabihin, walang mapapanagot. Kasi nung panahon ni PRRD, walang napanagot eh. Walang napanagot. Totoo yan mga sangkay. Inamin po mismo yan ni PRRD noon. Ayan po. Duterte says, ito, tingnan po ninyo. Ghost projects rampant in DPWH. Pwede natin hanapin yan sa Google. Hanapin natin sa Google ha. Baka sabihin nyo, fake news yan eh. Duterte says, ghost projects. Ito, para makita natin. Ito ha, pakita natin.
Ayan, mga sangkay. Kailan to? November 6, 2020. Ayan o. Rampant pala sa DPWH, pero bakit walang nasibak? Sige nga, VP Sara, pakisagot lang po. Sige nga mga DDS, pakisagot lang. Baka may sagot kayo dyan. Diba mga sangkay? Ito, puro lang kasi banta talaga si PRRD. Ayan, in-expose na po doon. 2020, ang pinaka-racket dyan is Ghost Project. Karamihan yan, it's the regional director. Ipalalabas nila na may mga project pero wala. Oh, kinanta eh. Pero bakit walang may nasibak? Yun nga sinasabi ko mga sangkay sa inyo, na si PBBM may bayag. Siya po, mga sangkay, kasi itong si Pangulong Bongbong Marcos, kahit po tamaan yung kanyang administration, wala po siyang pake. Siguro, inisip ni Duterte no, na baka tamaan yung administration ko, nakakahiya. Mukha pa naman ako matapang, mukha pa naman ako astig, tapos lulukohin lang pala ng DPWH. So, walang nasibak. Nasibak ba si Mark Villar? Wala. Nag-resign ba si Mark Villar after ng revelasyon? Wala. May mga na-blacklist. O, ayan, sige. Diskaya, 2020. Blacklisted. Pero hindi po yung pangalan nila na Diskaya, ha? Ang blacklist ang kumpanya lang ng mga Diskaya. So, anong nangyari? Nakabalik ulit. Nag-iba lang ng pangalan. Di ba? May St. Timothy, may Alpha and Omega, etc. Napakarami mga sangkay. Umabot ata ng 9. Dapat ang ginawa ni PRRD, in-expose niya yan, pinatalsik niya lahat ng mga regional director, ng mga, o regional engineers ng DPWH. Sinibak niya si Villar. Pero wala mga sangkay. Walang nangyaring gano'n. Di ba nakakatawa? Tapos ngayon si BBM sasabihan na palabas lang daw ng administrasyon ng investigasyon. What? Talaga ba? Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawan ng korupsyon sa budget. One day, isang araw. Sana all, one day. Sana all, isang araw. Ano to? Parang jet ski lang? Jet ski promise? At 3 to 6 months? Yan tayo eh. Niloloko nyo naman yung taong bayan eh. Alam nyo, kaya talaga kailangan mapababa yung edad, no? Ng mga kakandidato. Kasi pag yun nangyari, tapos tumakbo si Vico Soto, guys, isa ako sa susuporta doon. Ayoko magkaroon ng presidente ng lutang. Okay? Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Nakakaano lang, no? Ewan ko lang. Kayo ba, guys? Wait nga. Balikan lang natin to. Kayo ba mga DDS? Tatanungin ko lang. Nung sinabi ito ni VP Sara na isang araw lang, naniniwala ba kayo? Oh, sa lahat ng mga DDS, sige nga. Mag-comment kayo. Naniniwala ba kayo na isang araw lang matatapos ang problema sa korupsyon? Isang araw. Alam nyo, kung mababasa ito ng mga taga-constitutional reform, mga taga-correct movement, isang araw lang, malulutas ang korupsyon. Pagtatawanan si VP Sara. Bakit? Katangahan tong statement eh. O kayo mismo mga DDS. Sige nga, mag-comment kayo. At ipaliwanag nyo. Ng tokwa, korupsyon, malulutas ng ganun-ganon.
Mapapakulong mo lahat ng ganun-ganun? Hindi po basta-basta yun. O ngayon, si PBBM, ito yung abangan natin. Since binubuo ni Pangulong Bongbong Marcos ang commission, ito ay independent commission or independent body na mag-iimbestiga, doon natin abangan. Kasi sigurado yan, may mga mapapakulong na dadaan sa due process. Mayroon yan, mga sangkay. Congressman, senador, mayor, gobernador, mga taga-DPWH, kontratista. May maraming makukulong. Kasi kung walang makukulong dito, mga sangkay, nagsayang lang din ng laway si PBBM. 'Di ba? So kailangan dito talaga may mapanagot. Hindi po pwede yung wala. Dahil kapag wala, magmumukhang tanga dito si PBBM. Pero yung sinasabi ni VP Sara, na isang araw lang may solution. Yan yung malaking katangahan, 'di ba? Yan yung malaking katangahan.